Good morning sa lahat. Andito na naman tayo sa palayan natin na sinasaka. Another morning visit para sa mga kasagabay natin sa buhay. And I'm happy by their gestures. Nakikita kong masaya sila, sumasayaw sila sa ihip ng hangin Now titingnan natin ano yung detalye ng kalagayan nila, kung may mga insekto ba na maaring makasira sa magandang ani ng ating palayan, at kung may mga sakit ba silang na naranasan sa ngayon. This is just my second time to visit after nating mag-transplant ng palay natin. And mapapansin natin malago ang tubo ng ating palay. Siguro because ang ginawa ko during nung pag-transplant natin sa seedlings ng palay, mas pinalakihan ko yung stalks na itra-transplant. Kasi napansin ko last time, medyo maliit-liit lang yung stalks na transplant natin. So ang nangyari, siya ng we call this one kuhol in our dialect, na siya nayari. So nagkaroon tayo ng medyo maliit-liit na kuha. Now I decided lakihan natin yung number of stalks na itra-transplant natin, and we will compare kung malaki ba ang diferensya kung medyo minimal lang yung stalks na itra-transplant kesa sa linalakihan natin ang stalks na tina-transplant. And siguro makikita natin ang diferensya during the harvest season, and somehow this will help us farmers na gawin ang ganito at ganyan sa pagtatanim ng palay. So ang gawin natin, ikutin natin ang ating sinasakang palayan. Shout out pala sa sa aking nakakatulong, si Bano. Maganda yung tubo niya, maganda. May mga parte lang na makikita natin medyo hindi siya nakatubo ng maayos. I am analyzing and will research kung ano yung mga factors na naka-trigger ba't naging ganito yung tubo nila. Maybe because masyadong malaki yung stalks na transplant natin, and then kulang yung fertilizer na in-apply natin, o di kaya naman kulang sa tubig. Well, that for sure gagawan natin ng paraan para ma-realize natin alin doon yung naging rason bakit naging ganito. Like this part here ng palayan, may mga mabababa pa yung tubo nila compare sa iba na ang taas. Inispray na din to kahapon kasi ang daming ang mga insekto. Tawag nila namin dito lapa-lapa at saka habon. So may mga parte din na may mga dahon na naninilaw, pero di naman masyado.
And I am happy with the kind of growth na meron ang palay natin sa ngayon. Of course, with prayer, ang Diyos nang bahala, basta gagawin natin ang lahat para mapaganda ang tubo at makakuha tayo ng magandang ani sa ating palayan. So andito tayo, just like this one, papansin natin, maliit siya. Pero ikumpara natin last time, hindi siya masyadong na perwisyo ng kuhol. Siguro kasi sabi ni ni Bano, na tayo dun, nagulat tayo dun, mga gamaw yun in our dialect. It's just like a duck, pero lumilipad siya, parang itik, pero we call that one gamaw here in Waray-Waray. So may mga parte din na naninilaw, nagawan naman natin to ng paraan, in-spray na natin to kasi at this point na yung palayan natin, nasa stage na siya na naglilihi. So in few days time buntis na to. So ginawa natin kahapon, in-spray natin para sa mga, spray natin siya ng pesticide, and then sinabayan natin ng foliar para makakuha naman sila ng mga nutrients na kailangan nila in their stage na naglilihi na sila. Kasi based on my research, kailangan ng nitrogen, phosphorus ang palay natin during sa paglilihi at pagbubuntis. So yung ginawa natin, we did apply foliar and pesticide para naman sa mga insekto. Hindi naman ako masyadong gumagamit ng mga pesticide. Let's say isa sa hanggang 2 beses in one crop season nag-a-apply ako sa palayan natin, kasi di naman natin maiiwasan na di mag-apply kasi may mga insekto talaga na tumitira sa mga palayan natin. So ikutin lang natin to, check natin kung ano yung detalyadong kalagayan ng ating mga palay. So almost kalahati na tayo sa perimeter ng ating palayan, and hindi naman siya sa aking lang I'm not an agriculturist, but this is my 5th time na tanim ng palay. So 5 seasons na. So pansin ko dito, hindi naman siya parang malnourished, though may mga ibang stocks na medyo mabababa, hindi masyadong nakatubo. Kung mapapansin natin, masyado siyang dikit-dikit. So God bless you. Ang gagawin natin, kailangan talaga natin to applyan ng foliar, kasi hindi na ako mag-a-apply ng ng urea o any fertilizer na
solid. So ang gagawin ko, gagamit ako ng foliar. I-spray ko lang para naman matulungan silang makatubo ng maayos. Kasi mahal ng abono, fertilizer, mahal. So gamit tayo ng mga alternatives like foliar or any organic na pang-abono. Makatulong tayo sa palayan natin. Kasi pag di natin gawin yon, maninilaw siya. And hindi siya makakapag-produce ng magandang butil. So malulugi tayo. Sabi nga nila, ang pagsasaka ng palay ay it's like a gamble. You gamble because it's risky. Dami kasing factors na makaka-apekto para makakuha ka ng magandang ani at di ka makakuha ng magandang ani. So tis-tis lang and manage our rice field properly. Somehow during the harvest time, pag ginawa mo yung nararapat, okay naman. Pero may mga pagkakataon na we could not control. Kasi mga natural phenomenon, pag binato, in few days na na-transplant siya, nangyayari talagang lugi kasi una, hindi maganda yung nagiging tubo ng palay natin. So far in this part, maganda yung tubo. May mga parte na medyo hindi siya nakatubo ng maayos, pero in general maganda. So praise God and thank you Lord for blessing this rice field. So that's my area. Ito naman sa parteng to, ganun din maganda yung tubo. By the way, hindi to sa akin, nag-aano lang ako, parang I'm just a tenant. For the meantime, ako yung nag-cultivate ng land na to. This is not mine. Maganda. So by evaluation, wala nang masyadong weeds. So hindi natin gagawin ang we call this one pagsasubmit. God bless you. Update natin yung viewers natin during the harvest season kung ano yung maging resulta nito, hanggang doon So hindi ko muna siya pupuntahan kasi nangangamoy pa yung in-spray natin na chemical. So careful lang tayo. So we will visit this one next time, maybe tomorrow. Pero dun siya, kasi ngayon lang to in-spray. In this part, maganda yung tubo, walang masyadong weeds. So goods na tayo dito. Wala akong masyadong alam sa pagsasaka, pero what I did, research. Kasi sensitibo minsan ang mga detalye ng pagsasaka. If you don't know that much, research lang, malalaman mo din. Follow lang tayo sa standard. Pero para sa mga veteranong magsasaka, may mga sarili silang standard. So pwede naman natin i-benchmark yun. So hanggang doon, papansin natin, okay naman siya, Talaga lang may mga parte na hindi siya masyadong nakakatubo. Those part ng palayan are basically yung part na kung saan tayo nagpunla ng mga butil. Just like in this part, hindi siya masyadong nakatubo kasi dito tayo nagpunla sa
tinransplant natin na palay. So understood dyan kasi ang nutrients kinuha na ng mga butil na sinabog natin, ano. So ang kailangan lang dito more fertilizer para yung transplant naman na butil ng palay may makuha pang nutrients kasi nagamit na siya in the first place. So yun, isang factor yun bakit medyo hindi siya nakakatubo. Now tapos na tayo, no. I will update you sa sitwasyon ng ating palayan. Hope this will help para sa mga beginners kagaya ko. Sa uulitin, bye for now. This is Sir Pido at your service.